Ang yabang ni Chis Escudero. Kasi sabi ni Chis Escudero, wala daw makakapasunod sa kanya or sa kanila. Ha? Kahit sino pa daw. Ha? Wala raw makakapasunod sa kanila. Ang yabang. O ngayon, ang yabang ni Chis Escudero, akala mo napakalinis. Ay ngayon, kumakalat ngayon ito. Ha? Mayroong kumakalat na ano ngayon. Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 22, 2025. Patuloy po na humahagupit ang hanging habagat at dala po nito ang napakalawak po na pag-ulan sa Kalakhang, Maynila o sa kabuuan po ng Luzon. Kaya mag-iingat po ang lahat at mag-iingat din po tayo dito sa bantay sa lakay na Senate President po natin. Ito pong nakikita nyo sa ating screen, walang iba kung hindi si Chis Escudero. Sikat na sikat po ngayon ito dahil po sa tinatawag na ham and cheese insertions. Nagkakahalaga po ito ng 142 billion pesos. To be honest with you, hindi naman po ako maalam pagdating po sa mga ganitong usapin. Kaya gagamit po tayo ng mga opinyon ng iba't iba pong vlogger, nagsusulat, naggagawa po ng video, at doon po tayo hugot ng ating mga reaksyon. At kaugnay po nito, mukhang tama po itong pinaguhugutan ng balita noong June 29, 2025. Kasi ninais po ng liderato ng House of Representatives noong 19th Congress, I do not know, pero malamang sa malamang si Speaker Martin Romualdez pa rin ang magiging speaker ngayon 20th Congress para po isa publiko ang BICAM conference. Ito daw po ay para sa tiwala ng taong bayan. Basahin po natin ang balita kaugnay po ng BICAM conference po na yan. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasapubliko ng bicameral conference para sa 2026 budget deliberation. Kasi may mga senador po na nagsusulong na dapat po maisapubliko po ito. Pero definitely hindi po kasama doon itong si Senate President Chis Escudero. Ang laki-laki po nung kontrobersiya na ito ngayon, hindi po biro po ito. Mamaya ipapanood ko po sa inyo yung kaugnay na balita na pagnanais ng mga senador, ilan sa mga senador na isa publiko ang BICAM conference. Ayon sa pahayag na inlathala ng opisyal na Facebook page ng House of Representatives noong Sabado, June 28, 2025, iginiit niyang paraan daw ito upang muling makuha ang tiwala ng publiko. I support, ayon po kay Speaker, the move to make bicameral conference committee discussions open to the public. Dagdag pa niya, this is a crucial step in restoring public trust and ensuring that the national budget truly reflects the will and welfare of the people. Biruin mo kasi mga tol, dito po sa pinag-uusapan na 142 billion pesos, bigla na lamang pong sumulpot ito nang hindi man lang dumaan sa deliberasyon sa plenaryo. Isiningit na lamang nitong si nitong si Senate President Chis Escudero, ayon sa balita, pabor para daw po sa kanyang mga kaalyado sa Senado. Matatandaan, iniluan ng kontrobersiya ang nakaraang BICAM Committee Report matapos umugong ang mga alegasyong dagdag na budget na isiningit umano ni Romualdez para sa 2025. Ang napagbibintangan pa ngayon, noong mga hindi pa lumalabas ang issue na ito, si Speaker Romualdez. Samantala, ngayon nagkakabukuhan na, sino ang nag-insert? Senate President Chis Escudero daw. Kaugnay nito, noong Pebrero naman ang tuluyang magsampa ng reklamong falsification of legislative documents at graft and corruption ng grupo ng mga abogado, kabilang sina Attorney Jimmy Bondoc, bla bla bla. Mariin naman itong pinabulaanan ng dalawa pang mambabatas na sina Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jefferson Conghun na iginiit na pawang taktika lamang daw ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte upang malihis noon ang issue ng impeachment case laban sa kanya. Ngayon, ano po yung kaugnay na balita niyan tungkol po sa pagnanais na maisapubliko ito pong BICAM budget deliberation? Sino po ang mga senador na nagsusulong nito? Panoorin po natin sa balita. So in this case, dahil sa hindi magandang mga nabalitaan namin, that we have yet to prove na nangyari in the... By the way, ito pong balita ay June 30, 2025. Magkasunod po, yung binasa natin kanina, June 29, tapos ito June 30, 2025. 25 budget, we will make sure and we will suggest that the bicameral conference committee be open to the public.
for scrutiny at talagang full transparency. Definitely in favor. Ito ang tugon ni Senador Vicente Tito Soto III sa gitna ng mga O, sa tingin nyo ngayon mga tol, sino ang karapat-dapat na maging Senate President? Unfortunately, hindi naman tayo ang pipili kung hindi mga kapwa senador. Pero mukhang karapat-dapat talagang maging Senate President ngayon itong si Vicente Soto kaysa dito kay Chis Escudero. Kasi ang laking issue po nito patungkol po sa budget Tingnan natin kung ano po ang magiging kasagutan dyan ni Chis Escudero. Hinihingan siya ng panig ng mainstream media, partikular ng Bilyonaryo News Channel Pero hanggang sa ngayon hindi pa po siya tumutugon tungkol po sa issue na ito. panawagan para sa pagbubukas sa publiko ng bicameral deliberation para sa panukalang pambansang pondo. Ayon sa senador, ito ang kanyang tiniyak noong siya ay nagsilbi bilang tagapangulo ng Senado, maging ito ay full BICAM Conference Committee o maliit lang na bersyon. Kaugnay nito, isaan niya sa mga unang ihahain niyang panukalang batas sa Senado sa 20th Congress ay ang Freedom of Information Bill. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, budget debates pa lang noong 2024 hanggang sa 2025 budget ay pinanawagan na niya ito, partikular na ang pagbubukas sa media at sa publiko ng buong proseso ng budget making hanggang sa BICAM. Aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado gawing mas transparent yung budget making process. Binigyan din naman ni Senador Joel Villanueva na noon pa lang ay hangad na nila na magkaroon ng transparency sa mga deliberasyon kaugnay ng panukalang budget. Hindi ko alam saan nanggagaling yun. Eto, kala mo inosente, no? Pero dinideny niya naman Nagsalita na siya Sabi niya, sana totoo daw yung issue kasi wala daw pong sinasabi sa kanya ang DPWH. Mamaya mapapanood po ninyo yung balita kaugnay po ng pag-deny nito pong si Joel Villanueva. Pero ayon din po sa politico.com.ph, yung probinsya niya po ang isa sa malaki ang naging kapakinabangan dito po sa budget insertion na ginawa di umano nito pong si Senate President Chis Escudero. Biglang may nagsasuggest but it's been there at hindi naman nawawala po yun. Laging invited ang members of the media at any Tom, Dick, or Harry can actually attend our hearings and BICAM conferences. And again, hindi lang po sa budget, kundi sa bawat panukalang batas na aming tinatalakay dito sa Senado. Naglabas naman ng sentimiento si Senador Amy Marcos kaugnay ng panukalang pagsasapubliko ng BICAM sa budget. Aniya, kinailangan niya pang tumayo sa plenaryo noong nakaraang taon upang isiwalat ang katotohanan kaugnay ng BICAM report para sa 2025 General Appropriations Bill. Nauna pa niya nitong sinabi sa tagapangulo ng Senado na ipaalam sa BICAM members ang mga amyenda sa naturang report bago ang ratifikasyon nito, ngunit hindi kinonsidera ang kanyang hiling. Dalangin ng senadora sa 20th Congress ang patas na pagbusisi sa proposed 2026 budget at ipatupad ang mas pagiging hayag sa paghahanda nito. Binigyan din naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na dati pa niyang ipinaglalaban sa Senado na gawing bukas sa publiko o non-governmental organization at media ang BICAM conference ng budget. Isaan niya ito sa mga priority bills na inihain niya ngayong araw para gawing transparent ang BICAM ng pambansang pondo. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na bagaman tradisyonal nang ginagawa ang bicameral deliberations ng national budget nang hindi bukas sa publiko, hindi nito tututulan ng anumang inisyatibo para isulong ang transparency upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa Senado. Asher Kadapan. Di ba? Sana gawin ninyo, no? Isa publiko ninyo yung BICAM conference na yan. At panoorin po natin yung balita ng Bilyonaryo News Channel. Kaugnay po niyan. Ito po. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionable flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising.
At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget Singit muna tayo, ano? Kasi binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ng mga kritiko niya, mga DDS, ano? Nagtataka lang ako sa mga DDS na ito, ayaw manalamin. Sinasabi nila nagpapasarap daw po sa buhay si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Tapos nag-uulan daw po dito sa Pilipinas. Mukhang nakakalimot yata itong mga DDS na ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos sa isang opisyal na pagbisita, ibig sabihin nagtatrabaho siya. Yan ay imbitasyon mismo ng Pangulo ng Estados Unidos sa kauna-unahang pagkakataon nga. Si Pangulong Bongbong Marcos ang miyembro ng Southeast Asian na naimbitahan personally ng Pangulo ng Estados Unidos. Opisyal ang kanyang ginagawa para sa bayan at para sa bawat Pilipino. Pero hindi nila nakikita na yung Vice Presidente natin na si Sara Duterte, ang tanong, opisyal ba ang ginagawa nito? Nandoon, nasa Europa, nasa Hague, Netherlands at nananawagan doon ng kung ano-ano. Sinabi pa na ang adik daw na Pangulo natin kahit matanggal ay hindi pa rin makakalabas itong si Rodrigo Duterte sa kulungan. Ayoko na pong patulan yun no? Binanggit ko lamang. Kaya alam nyo, napansin niyo hindi ko na kino-content masyado si Sara Duterte sa kanyang mga pinagsasasabi. Kasi para sa akin, she is irrelevant na. Dapat wag na po natin patulan ang kanyang mga sinasabi. Except doon sa fact na meron po siyang impeachment trial, criminal responsibility if ever, at saka yung kanyang disbarment case na kinakaharap sa Korte Suprema. Doon lamang po ako magpo-focus. Other than that, yung kanyang mga pasaring, yung kanyang mga pagpapapansin sa harapan ng publiko, I hope wag na po natin patulan. Ngayon, ano po ba ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan? Hindi lamang siya nandoon sa Estados Unidos, tinututukan niya pa rin remotely. Ito pong ating bansa at ito po ang balita kaugnay niyan. Panoorin po natin. Kahit sa official visit sa Amerika, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang ating gobyerno para tulungan ang mga kababayan nating apektado ng masamang panahon. Sa pakikipagpulong naman ng Pangulo sa US Defense Department, pinagtibay muli ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Live mula sa Washington DC sa Amerika, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Marie, sa gitna nga ng pagbaha sa ilang mga lugar dyan, ay nagpalabas naman ng statement si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington, D.C. At bukod dyan, Marie, ay nag-iabala siya sa pulong sa ilang matataas na opisyal ng Amerika. Sa gitna ng kanyang mga pulong dito sa Washington, D.C., naglabas ng isang recorded video si Pangulong Marcos kaugnay sa nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila at ilang karatig na lugar. Anya, parating na ang tulong para sa mga nasalanta. Ang relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. May panawagan din siya sa publiko. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan niyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Dito sa Amerika, nagtungo si Marcos sa Pentagon, headquarters ng US Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonya na ibinibigay ng Defense Department sa mga senior officials na bisita nila, tanda ng pagpapakita ng malaking respeto. Real talk lang tayo Itong mga nakikita natin na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa para po palakasin ang ugnayan ng Pilipinas hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa iba't ibang bansa
hindi kaya itong gawin ng sino mang Duterte. Sapagkat isang statesman lamang talaga, tunay na statesman, ang makakagawa po nito. No? Hindi pwede rito yung mga usakal sa pagsasalita. Anyway, balik na po tayo dito po sa balitang ating pong pinapanood kanina. Budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang baharang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay, at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chizzy Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang Sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Nahiya ka pa? Hindi mo pa ginawang pangunahin. Ginawa mo pang pangalawa. Naklang teteng na yan. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA. Ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganon din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Oo, nandun na tayo, Chizzy Escudero. Legal, yung sinasabi mo. Pero ang tanong, makatwiran ba yan? Hindi naman namin kina-question dito kung legal or illegal yung ginawa mo. Ang question dito, ayon nga sa panulat ni Mark Ian, mamaya babasahin natin pati itong si Teyaten and probably hindi ko pa nabasa yung panulat ni Yayam Dizon tungkol dito. Tingnan natin din mamaya. Pero ang pinakamalaking question, babalik ako sa sinabi ko, makatwiran ba yan? Parang selective ang nangyari. Saka, bakit nyo ibinubuo sa infrastructures? Ang daming mga programa ng ating gobyerno na pwede pong paglaanan talaga ng prioridad. Bakit diyan sa mga ganyang programa pa? Patuloy po tayo dito muna sa balita. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structure sa San Miguel at Nakawayan Rivers, Ugong Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatakda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Dito malinaw sa balita, mukhang tinatanggi nitong si Senator Joel Villanueva ang balita ng Politico.com.ph kasi ginagamit niya pa ang DPWH District Office. Wala daw ganyang proyekto. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap diyan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Grabe, ano? Kakaiba talaga. No? Ngayon, puntahan po natin itong, sabi ko nga po sa inyo, humihingi ako ng paumanin sapagkat hindi po talaga ako maalam sa issue na ito. Pagka criminal law and jurisprudence ang pinag-uusapan, katulad ng mga missing sabongeros, Gerald Bantag at iba pa, Apollo Kibuloy, kahit walang kodigo, kahit nakapikit, pwede tayo magkwentuhan ng isang araw dyan. Kaso lang dito, inaamin ko sa inyo, kulang po talaga ang kaalaman ko. Kaya gamitin po natin yung mga maaalam. Panoorin natin, pakinggan, ito pong si Attorney Enzo Recto sa kanyang vlog kaugnay po nito. Ang yabang ni Chizzy Escudero. Kasi sabi ni Chizzy Escudero, wala daw makakapasunod sa kanya or sa kanila. Kahit sino pa daw. Wala raw makakapasunod sa kanila. Ang yabang. O ngayon, ang yabang ni Chizzy Escudero, akala mo napakalinis.
Eh ngayon, kumakalat ngayon ito. Ha? Mayroong kumakalat na ano ngayon. Balikan nga muna natin yung mga post nitong nagmamagaling. Magaling naman kasi talaga ito. Kaso lang, yung pagiging magaling, ewan ko kung saan niya inilalagay. Itong post nitong Senate President po natin. Sabi niya po sa mga nakaraang post niya, sabi nga sa UP, kung saan ako nagtapos, hindi sapat ang honor and excellence. Ito ay dapat ilapat sa serbisyo para sa taong bayan. Talaga? Ang tunay na leader, marunong makinig bago magsalita. Talaga? Anak ng teteng na yan. Nasaan pa yung mga post mo? Walang maliit na problema kung ang apektado ay tao. Talaga? Talaga na lang marireact ko dito mga tol. Simula ng linggo, mas maraming tanong pero mas dapat tayong humanap ng sagot. Talaga? Ngayon ayaw mo sumagot. Hinihingi yung panig mo, ayaw mo pang sumagot. Isang pinagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Ito ang araw para sa ating pamilya, pahinga at pagninilay. I agree. Sige, pagka araw ng linggo, dapat talaga araw ng pamilya. Ito. Hindi tayo pwedeng mapagod, magmahal sa bayan, tuloy lang. Talaga? Anak ng teteng, hindi hadlang ang limitadong pondo kung bukas ang isip at malinis ang hangarin. Talaga? Limitadong pondo, 142 billion pesos in-insert mo, di umano? Talaga? Anak ng teteng na yan. Ano pa ba? Ang dami pa pero wag na nga. Balik na tayo rito kay Atty. Enzo. Lumabas ito sa Politico, sa politico.com.ph. Binalita na rin ngayon, yan sa Bilyonaryo News Channel. Ayan, mga kabunyog, yan ang balita. Chis Escudero, nagsingit umano ng 142 billion pesos sa 2025 budget agenda. Ibig sabihin, sa programang agenda ng Bilyonaryo News Channel, yan po ang balita. Nakita ko rin yan doon sa politico.com.ph. Yan ang mainit na balita ngayong araw. Si Chis Escudero, sa 2025 budget, yung pinapatupad ngayon, nagsingit siya. Ang tawag doon, insertion. Singit muna ako. Anong matatawag nyo kay Chis Escudero, mga tol? Paki-comment nyo nga dyan. May nabasa ko kasi, kapal na mooks ni Chicks. Ano, Chis? Shoutout sa iyo, DJ Byron. Tuloy tayo dito. Ang isiningit niya ay 142 billion pesos. Tumataginting na 142 billion pesos. Nangunguna doon ang kanyang probinsya ng Sorsogon. Isa pa sa napaboran dyan sa insertion na yan di umano ay ang probinsya ni Joel Villanueva. Kaya noon pala si Joel Villanueva, gano'n na lang ang kadidepensa at kasusunod kay Escudero. Yan mga kabunyog, bukas ididetalye ko yan. Sa Thursday ng gabi, nabalita ko na sa inyo na si dating USEC ng Finance, Shelo Magno, professor ng economics sa UP, mayroon na kaming regular na programa every Thursday. Kung kami ni dating Secretary Ronald Llamas ay every Saturday, 9:30 p.m., kami ni Ronald Llamas, nakalimang episode na kami, napapanood nyo siguro yung Dos Amigos. Fast forward natin. Ano yan ako dito kay Chis. Kung makapagsalita, grabing pa-cute. Parang pag nagsalita, akala mo kung sinong diktador Akala mo kung sinong walang ginagawang masama. Ang yabang, arrogante. Sino daw bang magpapasunod sa kanila? Hindi daw sila mapapasunod ni yabang. Bakit daw sila minamadali? Ngayon, lumabas ngayong araw yan. Si Tito Soto nga, nag-comment na Sabi ni Tito Soto, si Tito Soto ang kalaban niya sa pagka-Senate President. Sabi ni Tito Soto, grabe ito. Ay alam naman natin na ang kapartner ni Tito Soto ay si Lacson. Si Lacson pagdating sa mga insertions na ganyan, hindi yan papalampasin. Kaya humanda na itong si Chis Escudero. Nandyan si Lacson. Sigurado yung budget na yan. Bubusisiin yan ni Lacson. Kaya nga dapat sana ang mag-Blue Ribbon Committee si Lacson hindi si Marcoleta. Si Marcoleta, hindi yan bubusisiin kasi magkakampi sila ni Chis Escudero. Magkasama sila sa super majority. Ayon dyan sa na yan, shout out Kabunyog Maria Albino, Fernando Cabral, good PM po. Ayon dyan sa artikulo na yan, actually nabasa ko yan sa politico.com. Ngayon, binalita na ngayon ng agenda sa Bilyonaryo News Channel. Ang sabi dyan, nitong budget na ito ng 2025, yung ini-implement ngayon, nag-insert si Chis Escudero ng halagang 142
142 billion pesos. O tayo na bumasa, no? Basahin natin tong in-insert di umano ni Escudero. Mga infrastructure projects yan. Dito tayo. Sabi po dito sa balita ng politico.com.ph, sinamuna natin to. July 21, 2025, siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion pesos in 2025 budget to benefit allies. Basahin ko lang mga tol ha. Senate President Francis Escudero wielded his budgetary influence to insert a staggering 142.7 billion pesos into the proposed 6.3 trillion pesos 2025 national budget, channeling funds into infrastructure and flood control projects riddled with red flags, ranging from overlapping roadworks to questionable flood mitigation efforts. A summary of insertions obtained by Politico reveals how Escudero funneled billions into what appear to be politically motivated allocations, raising serious concerns over transparency, duplication, and backdoor deal-making, masquerading as development. Escudero's budgetary maneuvering came at the expense of core government priorities. According to Global Source Partners, a New York-based think tank, allocation for social services and economic programs dropped by 33.4% and 29.2% respectively. Biruin ninyo, naapektuhan yung social services sa economic programs dahil sa pag-insert na ito nitong si Chis Escudero compared to the 2024 budget, a steep price paid for pork. The lion's share of Escudero insertions went to political allies and home turfs. Bulacan, the stronghold of Senator Joel Villanueva, tinatanggi ni Joel Villanueva ito received the single largest chunk with 12.08 billion pesos. Villanueva, a close ally of Escudero, is reportedly poised to reclaim the post of a Senate Majority Leader if Escudero formally assumes Senate leadership on July 28. Alam niyo mga tol, makasingit lang ako. Dito makikita natin talaga na ang mga senador pumuposisyon, partikular sa Senate President, depende siguro sa committee na kanilang makukuha. Mga walang delikadesa, hindi lahat yung mga ganyang senador. Sorsogon, Escudero's own province came in second with 9.1 billion pesos. Other top recipients include Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon, Cavite, Valenzuela City, and Cebu. Kakaiba talaga. Wala man lang yung Manila. Samantala, flood capital ang Manila. Ngayon, binabahanga. Flood control projects got a sizable share of the insertions in the top 10 areas that receive allocations from Escudero at 17 billion pesos. While flooding remains a chronic problem in the Philippines, particularly during typhoon season, the manner in which these projects were listed raised eyebrows. In General Nakar, Quezon, for instance, Escudero inserted 5 flood control projects along the Agos River, each worth 150 million pesos, and labeled them as phases despite seemingly referring to the same area and waterway. Collectively, these flood control phases amount to 750 million pesos, raising suspicions of budget layering, a practice where the same or similar projects are listed in parts to bypass scrutiny and inflate allocations. Now, wag na natin tapusin itong binabasa ko. Mahaba yan nakakapagod Hindi. Meron kasing panulat si Thea Tan na summary na po niyan. Basahin po natin ito pong panulat ni Thea Tan kaugnay niyan. Please follow her page. Although hindi kami nagkakasundo ni Thea Tan pagdating kay Senator Amy Marcos Lagi niyang pinagtatanggol si Amy Marcos pero hindi ako nag-agree. Pero sa lahat halos ng pagkakataon, okay ako, uma-agree ako sa kanyang mga argumento sa mga panulat po niya. Number 1. Basahin natin yung buo. Sabi po dito, everything you need to know about Chis Escudero, 142 billion pesos budget insertion. And why it's not just a pork issue, but a systemic bicameral black hole. Yun yung ginamit na wordings dito ni Thea Tan, quote-unquote, systemic bicameral black hole. This is a thread I am posting on X. Worth sharing it here sa Facebook. Number 1. Senate President Chis Escudero reportedly inserted
142.7 billion into the 2025 national budget. That's not just pork. That's a full piggery empire. But the bigger issue is this didn't happen on the Senate floor. It happened inside the BICAM Conference Committee. Number 2, for context, the national budget starts in the House of Representatives. The Senate then deliberates and proposes its own version. Both versions go to the Bicameral Conference Committee for reconciliation. Yun po yung proseso. Magsisimula sa House, may sariling version ang Senado, and then ire-reconcile nila yon, pagkakasunduin. At yun na ang dapat na maging budget for a particular GAA. Kaso lang, merong BICAM at dito na pumapasok yung mga tinawag niyang systemic bicameral black hole. Tuloy po tayo rito. What happened? Senate President Chis Escudero allegedly funneled billions into his allies' provinces. Bulacan, 12 billion pesos. Joel Villanueva's TERP. Tinatanggi ito, ulitin ko lamang in fairness kay Senator Joel Villanueva, may guts siya ngayon na sabihin sa harapan ng publiko na ito ay hindi totoo kasi sinasabi niya, sana totoo dahil iba ang sinasabi sa kanya ng DPWH. Sorsogon, 9.1 billion pesos. His own. Hanggang ngayon, hindi nagsasalita tungkol dito si Escudero. Hopefully, mamayang ngayon, office hour na, alas 8 onwards, magbigay na siya ng pahayag dito. If necessary, live stream siya ng kanyang press conference. Ganun naman lagi ginagawa niya, di ba? Mindoro, Batangas, Davao, Cavite, Quezon, all with flooded roads, flood controls, and solar light projects with questionable details. Roads is split into segments A and E, A to E, or packages A to D. 100 million pesos each for near identical solar light projects. 5 flood projects for the same river labeled as phases. Nationwide flood projects with 500 million pesos allocations and no geographic information. Fourth, but here's the part we should all be alarmed about. The BICAM Conference Committee operates entirely behind closed doors. And that's why, mga tol, hindi kasama sa binabasa ko, opinion ko lang po ito. I agree na dapat ito pong suhestyon ng House, ng ating speaker at ng ilang mga senador na dapat maisapubliko na po ito pong BICAM Conference, no? Sapagkat para wala nang pagdududa sa ating mga kababayang Pilipino na mayroong mga insertions at kung magkaroon man ng mga insertions, alam ng publiko, transparent, ika nga. Tuloy ko po yung binabasa natin. There are no journalists, no civil society observers, not even most legislators are allowed in. Taliwas ito doon sa sinabi po ni Joel Villanueva kanina na ang mga journalist, ang public, pwede naman daw pong mag-witness. Hindi po ganun yung totoong sitwasyon Si kanino ba tayo maniniwala by the way? Kay Joel Villanueva? O sa katotohanan na closed door? Even si Senator Jinggoy Estrada sinasabi na closed door ang BICAM conference. Kaya nga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos suggesting na pwede po siyang makinig. Pero ayaw pumayag ng mga senador kasi hindi daw po trabaho yun ng ehekutibo. Okay? Kung ayaw nilang payagan ng ating Pangulo na pakinggan yung BICAM conference, di sana payagan nila na ma-witness ito ng public. I-live stream nila kung ano yung pinag-uusapan nila sa panahong iyon, di ba? O no transcripts of deliberations. Ito yung sitwasyon kapag may BICAM conference. No official minutes. No public log of who inserted what, where, and why. No roll call votes. Just consensus behind the scenes. Ibig sabihin, kamay-kamay lang. Kasundo tayo, pera na to. Anak ng teteng kayo. No debates on floor amendments. No citizen access to track changes. And yet, this is where billions in last-minute budget insertions and law rewrites quietly happen. Yes, it's legal. Ito yung pinupunto dito, Chis Escudero. Wag mo na kaming yabangan na legal yan, no? Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin kung yan po ba ay makatwiran. Magpapanel kayo ng pondo sa mga particular na lugar, how about the other places? Tapos dito sa mga mini-mention sa balita, yung flood capital na Manila. Itong lugar natin, Kalakhang, Maynila. Nasaan? Ba't walang mga additional na pondo na dapat ito tinututukan nyo? Sa
panulat ni Mark Ian mamaya na ating babasahin, yun yung kanyang ipupunto. Okay, tuloy po tayo dito sa pagbasa. Yes, it's legal, but it's been a black box of legislative power with zero accountability. Number 5, and it's not just about fork. The BICAM has been used to quietly reshape entire laws, insert new provisions never debated on the floor, water down critical reforms behind closed doors, add vague clauses pushed by lobbyists, delete or revive entire sections without explanation. The final law that gets signed can be drastically different from what the public saw debated. No records, no accountability, just backroom power plays. Imagine that. Pero ito lang ang malaking question sa akin with due respect sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nabasa kaya ni Pangulong Bongbong Marcos yung kabuuan ng batas bago niya pinirmahan yon? Nakita niya kaya itong mga insertion na ito? Yun ang tanong sa akin ngayon. I hope maging makatwiran doon. Number 6, there have been many instances where the final version of a bill that reaches the President's desk looks nothing like what was publicly approved on the floor. Lawmakers are often asked to ratify the BICAM version with little to no time for review. They are handed thick documents, sometimes hours before voting, and are expected to say yes, no questions asked. Does this look like legislation by ambush? 7. Why do lobbyists love the BICAM? Simple. Fewer eyes, zero transparency. On the floor, debates are televised and on record. In BICAM, it's all whispers and handshakes. Some clauses like special tax breaks or legal redefinitions just appear in the final bill. No hearings, no debate, no accountability. 8. Chis Escudero didn't just insert funds for allies. He also included 3 billion pesos worth of projects on behalf of Bongo. On paper, they are health initiatives, but 1.88 billion pesos of that was for motor vehicle like ambulances and official LGU cars. That's more money for wheels than for actual hospitals or dialysis centers. Number 9, while billions were flooded into PET provinces, actual social services and economic programs took a hit. Yun po yung binanggit sa balita, di ba? No? Naapektado talaga yung social services and economic programs ng ating gobyerno dahil sa ginawa po na ito nitong si Chis Escudero. Social services funding dropped by 33.4%. Economic development was slashed by 29.2%. That's the cost of unchecked insertions. 10th, now the House of Representatives is pushing back. They are calling for BICAM transparency once and for all. Sana mangyari po yan. They want public logs of insertions, line-by-line final budget publication, digital tracking of charges, meeting minutes and transcripts, lobbyist disclosures. If passed, these reforms could finally end the culture of last-minute sneaky amendments because the power to amend should come within the duty to explain, no? Sana talaga mangyari po ito. Otherwise, magpapatuloy po itong mga ganitong legal na kaparaanan pero parang pang-aabuso po sa budget, sa pondo po ng taong bayan. And finally, this controversy isn't just about Senator Chis Escudero. It's about a broken system. Bloated insertions, hidden amendments, zero paper trail, public funds redirected in the dark. The BICAM process has become the playground of seasoned political operators. That's why nagawa ito ni Chis Escudero kasi magaling di ba? Veteranong politiko, magaling na abogado, legal ang kanyang ginawa, pero hindi katanggap-tanggap at makatwiran. Puntahan natin ang artikulo na sinulat ni Mark Ian. Kaugnay po niyang ating pinag-uusapan. Basahin po natin ito. Ito more on opinion na para kay Mark Ian, this is very unfair, no? Hindi po makatwiran, hindi po ito nararapat na tugon sa ipinagkatiwala po ng taong bayan na pondo sa mga taong ito. When the 26 billion pesos for minimum wage earners ay naging issue, nakakasama ng loob ayon kay Ian. Okay, let's have an honest conversation. Dahil ang Senate pala ay nakapag-insert ng 142.7 billion pesos into the proposed 6.3 trillion pesos national budget, mostly base sa mga report ay napunta sa mga baluarte ng mga magkakaalyadong senador. Dagdag ko lang
paano kung hindi ka alyado? Wala na, no? Kasi kaalyado lang eh. Pag hindi ka alyado, yung mga lugar particular sa kanilang mga interest na gustong tulungan, hindi na mangyayari dahil hindi ka alyado. There's nothing wrong with building in the provinces naman. We need development there. Pero siguro lang, someone should explain bakit parang hindi yata kasali ang Metro Manila at bakit wala pa ring plano ang mga senador para sa mga manggagawang Pilipino. Metro Manila, the country's capital, home to millions, and the flooding capital of the Philippines. Every year, it drowns, literally. Ngayon, na-experience natin yan mga tol. But if you look at the budget insertion, parang wala akong nakita. Hindi lang yan ang nakakasama ng loob. To be honest, I posted this kasi nalungkot talaga ako habang binabasa ko yung mga article about the insertion ng mga senador. Kasi di ba, remember the AKAP, when it came to 26.7 billion pesos budget to targeted aid program for minimum wage earners, biglang ang daming kontra. Daming nang maliit sa mga kababayan natin. Biglang galit, biglang pabigat, na budget daw ito, ginagawa daw tamad ang mga Pilipino. Pabigat? Sige, let's talk about AKAP for a moment. AKAP stands for Ayuda para sa Kapos ang Kita program. This isn't a pabonus. Sana it's not a handout. It's help for Filipinos who work full-time jobs but still can't afford to live decently. Example, yung mga restaurant waiter. 8 hours ba o 10-hour shifts pero very small salary at may mga big responsibilities sa kanilang mga pamilya. They serve us our coffee with a smile but yung ilan goes home with a half-empty wallet. They don't need charity. They need breathing room. And that's what AKAP offers. Yun kasi ang nakakasama ng loob. We barely question the 142 billion pesos insertion para sa mga senador, pero nung gustong tulungan ng Kongreso at ng Malacanang ang mga minimum wage earners, biglang outrage, biglang moral debate, biglang kailangan pag-isipan muna. Kung infra ang priority ng 142 billion pesos na insertion ng Senado, fine, walang problema. Infrastructure is long-term, sure, but so is human dignity. And if you ask the minimum wage earners who wade through brown floodwater every rainy season, who sit in hours of traffic dahil wala namang mga sariling sasakyan, who barely feel the billions being spent, they'd probably appreciate a little both concrete and compassion. Maliit na halaga para sana sa mga AKAP beneficiaries. Pero malaking bagay yan sa kanila upang mabawasan ang hirap nila sa buhay. Rethink the math, rethink the morals. 142 billion pesos insertion for senators' bail weeks. Okay, walang problema. Pero huwag namang iparamdam na parang kalabisan ang 26 billion pesos for waiters, guards, janitors, jeepney drivers, ballot vendors, and everyday low-income workers. Public service isn't about choosing between roads or assistance. It is about finding room in the budget and in our hearts for both. Because the best kind of nation building is the kind that lifts the people up, not just paves over them. Okay? Dito makikita ninyo mga tol, nagkakaroon tuloy ng point of comparison ang mga ordinaryong Pilipino katulad ni Mark Ian, katulad po natin, katulad po ninyong mga manonood. Bakit ganito ang ginagawa nito pong Senado? Ang ingay-ingay nila kapag tumutulong partikular ang House of Representatives sa pamamagitan po ng ayuda, kina-question nila, bla bla bla, ang dami nilang nasasabi, pero may mga ganito palang behind the scenes na kung hindi pa naibalita ng politico.com.ph, hindi pa natin malalaman. Ano ang tawag doon? Ano ang tawag sa ganitong uri ng tao? No? Ano ba ang appropriate? Orokan, plastic, no? Napaka-plastic. Kunyari, nagmamalasakit. Pero, ang pagmamalasakit pala para sa iilan lamang ng mga Pilipino. Kasi, pinili nila eh. Sabi doon sa balita, kung totoo yun, partikular yung mga lugar. Ano yung mga lugar na yun? Lugar ng kanilang mga kaalyado. Tapos, questionin nila yung ibang proyekto porque hindi pumapabor sa kanila. Comparatively speaking, yung pinapaliwanag ni Mark Ian, 26 billion para sa AKAP. Aid para sa ating mga manggagawang Pilipino compared dito sa 142 million pesos budget insertion para sa mga infra project. Alam niyo sa totoo lang mga tol, real talk tayo rito Kapag ka ayuda, walang corrupt. Wala kang makukurap. Bakit?
Kung ang halaga ng ayuda ay 26 billion pesos, 26 billion pesos ipamimigay mo yan. Walang subcontract diyan, walang komisyon. Sa infra, mamatay na ang mga politikong kurap, mga buwisit kayo. Ba? Kaya naghihirap ang mga Pilipino dahil sa mga politikong kurap eh. Yun ang problema. Ako, mapalad lang ako dahil naging vlogger ako sa totoo lang, no? Napakapalad ko. Salamat sa inyo lahat na mga manonood. Dahil nandiyan kayo sumusuporta po sa programa ni Top 1. Kaya yung kinikita ko po dito, very significant talaga, no? Hindi na ako magpapaka-plastic sa inyo. Ang kinikita ko po dito is multiple times, tama ba? No? Compared to ordinary employee. Nung ako'y pulis, magkano lang ang kinikita ko? Mga nasa sa ranggo na nahawakan ko, no? Corporal lang naman dahil hindi na ako nagpa-promote. Siguro mga nasa almost 40,000 pesos. More than that yung kinikita ko ngayon dito. Kaya mapalad talaga ako. Pero paano yung mga katulad ng mga binabanggit po natin na yan? Lalong-lalo na yung mga minimum wage earner na sinasambit ni Mark Ian kanina. Hanggang doon lang, kahit gaano kasipag sila. Naranasan ko yan for almost 5 years. Nung ako'y nagtrabaho sa SM, sa isang hindi na ngayon existing Beverly Hills Marketing Corporations, nagtrabaho ko sa Robinsons, nagtrabaho ko sa Scopro Optical Incorporated. Grabe, kahit anong sipag mo, hahangaan ka nga ng supervisor mo eh. Sa totoo lang, hahangaan ka ng supervisor mo dahil ginagawa mo lahat para doon sa kumpanya, papakamasipag ka, pero ang sahod mo hanggang doon lang. Mag-overtime ka, hanggang doon lang. Tapos ngayon, tutulungan ng gobyerno yung hanggang doon lang nakakayahan ng ating mga kababayan, pipigilan ninyo, questionin ninyo. Tapos may mga ganito pala kayong issue. Mga ipokrito tong mga ganitong tao, di ba? Nakakahiya kayo. Tuloy nga natin kung ano yung mga masasabi dito. Mas real talk si Attorney Enzo kanina eh. Gusto kong pakinggan ninyo ito eh, no? Sobrang yabang nitong Chis Escudero eh. Ang yabang ni Chis Escudero. Kasi sabi ni Chis Escudero, wala daw makakapasunod sa kanya or sa kanila. Kahit sino pa daw. Wala raw makakapasunod sa kanila. Ang yabang. O ngayon, ang yabang ni Chis Escudero, akala mo napakalinis. Ngayon, kumakalat ngayon ito. Mayroong kumakalat na ano ngayon,